Matapos ang marami-raming mga buwan, ang jet ski ni Honda ay muli kong nasampahan. Nandito tayo ngayon sa isang bahagi ng Mega Dike dito sa lalawigan ng Pampanga. Naging controversial din yung construction nito noon. Alam nyo kung ano yung isa pang controversial? Ito. Nag-fail si Honda na gawin siyang jet ski, kaya sinalpakan na lang nila ng 2 gulong. Agree ako doon. Mukha naman talaga siyang jet ski eh. Pero hindi ako agree na pangit siya. Ito na siguro ang pinaka-eleganteng tignan at pinaka-poging jet ski na may 2 gulong. Kung napupugian ako at napapangitan ka naman sa kanya, normal lang yon kasi magkaiba naman tayo ng mata. Hindi ko ipipilit sa'yo na pogi siya at huwag mo ring ipilit sa akin na pangit siya. Eh di world peace, di ba? Hindi na tayo bata para pagdebatehan pa yan. Bago namin gawin ang video na to, ay inakyat muna namin ang PCX sa Baguio at ibinaba sa Itogon. It was a great ride. Ibinibigay pa rin ni PCX yung klase ng ride na panatag sa pakiramdam. Taglay pa rin ng PCX ang pambansang reklamo ng mga riders na bumibili ng bagong motor, malabong headlight. Ito mas maliwanag to kumpara sa stock headlight ng ibang mga motor ni Honda. It's still begging for mini driving lights. May mga times na mapapansin mo na lang yung lubak kung kailan malapit na. Paano mo masasabing mabagal yung iiwanan ka sa duluhan? Mabagal sa arangkada? Well, siguro. Alam nyo kasi, ang pagiging mabilis o mabagal ng isang motor, subjective yan eh. Ang PCX ay ginawa para sa smooth riding experience. At yun actually ang nagugustuhan ng mga PCX owners. Mabait at predictable yung power delivery. Pero to be honest, para sa akin, this scooter offers a decent acceleration para sa isang 157cc. Pero sabihin na nating bahagyang mas mabagal ang arangkada niya kesa competitor niya. Sa una lang yon. Pero kapag nasa around 70 to 80 kph na, hindi na lumalayo ang distansya nung nauna. Tapos, kapag pumalo na siya sa 8,000 RPM, hahabol na siya at mangiiwan na. Ang lakas kasi ng isang motor, pwede yung lumabas sa umpisa, sa gitna, o sa dulo. Depende sa pagkakatono ng manufacturer. At gusto ko yung pagkakatono ni Honda dito sa PCX. Pero again, I'm just being subjective. Sinasabi ko lang yung base sa riding habits ko. As long as nakakapag-overtake siya at a reasonable speed, eh okay na ako dun. Itinono siya para balansehin ang performance at fuel efficiency. At yun ang isa sa mga pinaka na-appreciate ko sa kanya. Tipid sa gas, pero para sa isang fuel saver, hindi siya bitin sa power. Kanya-kanya tayo ng purpose kung bakit tayo bumibili ng motor eh. May mga bumibili ng matipid na motor at gustong mabawasan ang gastusin sa gas. May bumibili rin naman ng mabilis na motor at gustong mabawasan ang natitirang mga araw nila sa mundong ibabaw. Nung pauwi kami, napakatarik ng mga kurbada mula Itogon paakyat sa Baguio. Pero hindi ko naramdamang nag-struggle sa pag-akyat yung PCX. Alam nyo kung ano talaga ang trademark ng PCX? Yung hayahay na handling, yung magandang balance, at yung stability. Yung pakiramdam na ang gaan niya pero palagi siyang nakadiin sa kalsada. Siguro factor din yung hulma niya sa bandang harapan sa magandang aerodynamics. Siguro lang hindi naman kasi ako scientist eh. Basta may kapanatagan kang mararamdaman habang minamaneho mo siya. May isi-share ako sa inyo. Itong button ng busina, muntik kami magsuntukan nito. Medyo mahirap pindutin. May kapaan munang magaganap. Bukod sa malayo siya sa hinlalaki ko, maliit yung button. At awkward yung pababang swing ng button. Sa buong panahon na ipinahiram sa akin ni Honda tong PCX, hindi ko nakasanayan yung busina. Siguro dahil araw-araw ay paiba-ibang motor ang ginagamit ko. Magkakaiba rin ng layout ng pindutan. Dito sa harap ganun pa rin. Conventional telescopic fork. Maganda ang talbog niya sa mga umbok at lubak. At maganda rin ang absorption niya kapag pumipreno ka dahil papasok ka sa corner. Dito naman sa likod, meron siyang 2x2 na nagpapanggap na suspension. Actually, na-excite ako nung nakita akong debaso yung rear suspension eh. Malambot siya kapag idinidiin. Pero nung nagamit ko na sa real life situations, parang magkaka-stiff neck ako sa likod dahil sa tagtag. Galit na galit yung rebound niya. Pababa pa lang yung wet packs mo, sinasalubong na niya kaagad ng salya. Siguro ginawa to ni Honda dahil may mga owners ng previous version na nagsasabing nasusobrahan na sa lambot yung rear suspension kapag naluluma na. Well, this might address that concern, but I wish binagalan nila ng konti yung rebound. Para sa akin,
Deserve ng mga 13 and 14-inch wheels na maparisan ng magandang suspension. Kasi mas maliit ang diameter ng gulong, mas sensitive din siya sa pag-absorb ng mga road imperfections. Buti na lang makapal-kapal yung foam ng upuan. Kahit paano ay hindi nagkaka-black eye yung wet packs ko. Madaling tantyahin yung mga preno ng PCX. Saktong-sakto rin ang calibration ng ABS niya. Yung ABS niya, hindi dual channel. Pero okay lang yon. Hindi ko nila lahat ha. Pero maraming mga gusto lang naman ng ABS para makapagwalwal eh. Anong klaseng ride man ang trip mo? Tandaan mong your best safety feature is appropriate riding behavior. I'm not saying that single channel ABS is better than dual channel. But single channel ABS is a lot better than nothing. Front wheel mo ang dumidiin kapag pumipreno ka. So front ABS should be good enough. Mababawasan ng brake-related accidents kung maiiwasan ng pagpreno ng biglaan at maiiwasan ng pagpreno ng biglaan kung ang pagmamaneho ay dahan-dahan. Tatad nga ng safety features ang motor mo, pero kung magmaneho ka naman parang wala nang bukas, hindi ka na talaga aabot bukas. Maganda rin ang tono ng HSTC ni Honda. Kapag nadudulas yung rear wheel, progressive yung pagbaba ng torque niya. Kaya smooth pa rin ang ride mo at hindi mo mararamdaman na parang pumipreno ka kapag nagbababa siya ng torque. May dedicated button nga pala ang PCX to turn the TCS on or off. I'm a fan of the new TFT display. Makikita mo na dito lahat ng mga kailangan mong malaman. And meron siyang turn-by-turn navigation na isa sa mga highlights ng RoadSync. Expect mo lang na kapag nasa lugar ka na mahina ang signal, may times na hindi accurate yung navigation. Namimiss ko yung mga dambuhalang turn indicators sa magkabilang gilid ng panel. Malaking bagay kasi yon para sa tulad kong makakalimutin na kahit nakaliko na ay nakasignal pa rin. Nakakadagdag sa elegant look niya yung fairings na nakabalot sa handlebar. Malakas rin maka-premium, but I personally prefer the naked handlebar of the previous version. Kasi kahit modern yung motor, yung naked handlebar niya parang nakakadagdag ng classic touch sa motor. Tapos pwede mo pang pagkapitan ng mounts para sa camera o cellphone. Overall, this scooter still remains as one of my top picks. Ito pa rin yung dating PCX na nagpapangiti sa akin kapag minamaneho ko siya. Panatag eh. For keeps tong motor na to. Ito yung hindi mo basta pagsasawaan kahit maraming taon na ang pinagsamahan nyo. Gaya ng nasabi ko nung nireview ko yung previous version nito, the Honda PCX 160 is perfectly imperfect. Pero may something sa kanya na magiging sapat na para mayakap mo yung imperfections niya. May mga motor na ganun eh. Yung may something sa kanya nakakaadikan mo. Yung pakiramdam mo, soulmate mo siya. Hindi lahat ng riders ay ganun ang nararamdaman sa motor na to. Pero sa personality ko, itong PCX para sa akin siya. Walang perpektong motor. Ang meron lang tayo ay perpektong saya sa pagmumotor. Madalas kong sabihin yan. At nung nasa Itogon kami, sabi ko, ito na yon. Perpektong saya sa pagmumotor. Nakakapunta ka sa ganitong lugar, kasama ang mga kaibigang magbibigay sa iyo ng respeto, anumang motor ang minamaneho mo. Honda PCX 160 RoadSync. It doesn't just offer you an amazing experience. It offers you the amazing experience.